Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko mga pala yung mga kaibigan natin dyan sa Cavite, Taytay, saka sa Pasig. Magandang hapon po sa inyong lahat at mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. Magandang hapon sa inyo. Nandito po ulit tayo, naka-live, para ipakita natin ang visa ng RON 72 bago natin ipadala. Ganun po ulit. Testing po muna natin bago natin ipadala. Meron tayong bagong pang testing ngayon, pang-demo. Ito po. Mga bagong pang-testing para ipakita natin. Sa mga may katanungan po dyan na para sa mga nakakuha ng RON 72, pwede po kayo magtanong sa akin. Ang una natin nite-testing kay kay Eduardo Raimundo, taga Pasig. Bro, ito yung paradala ko sa'yo. Yan. Hindi ka kasi naka-online eh. Ito, naka 4 minutes. Hintayin muna natin bago natin na-testing. Na naka-online. Di tayo makapag-testing ng barrel kasi gun ban ngayon. Kaya ito na lang muna. Testing natin sa kabal, sa kunat. Ito po yung tinatawag na sa kunat. Para malaman po natin kung may visa ang RON 72 bago natin ipadala sa mga nagtiwala sa atin sa spiritual para may gamit silang protection sa katawan. Ito po yun. Ayan. Limited lang po yung pinapalabas po namin. Ito lang po yung, yan lang po. Aanim. Di po kami makagawa ng madami. Collins Bautista, shoutout sa'yo. Sa mga may katanungan po, ano ba talaga ang RON 72? Napakarami pong nagtatanong at paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit ko din po sinasabi, pinapaliwanag ko po ang RON 72, kaya po siya tinawag na RON 72. 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mutya, at bukod pa sa orasyon na nakapaloob sa
kwintas. Kaya po siya tinawag na round 72. Ano-ano ba ang paggagamitan ng round 72? 'Di ba? Ganyan yung mga tanong kasi. Ang round 72 pangkalahatan po siya. Pangkalahatan proteksyon sa katawan, bukod sa proteksyon, pampaswerte sa negosyo, proteksyon pangontra sa kulam, pangontra sa barang, pangontra sa palipad hangin, pangontra sa sumpa, at pangontra sa mga tigalpo. May rebuelta din po siya. Kapag halimbawa, kinulam po kayo o binigyan po kayo ng palipad hangin, babalik po sa kanila ng 10 beses ang lakas. Ibabalik po sa kanila yung ginawa nila. Yun po yung rebuelta. Kung may kulang naman kayo, kulam sa katawan, unti-unti po yan na nalulusaw. Hindi po kaagad, halimbawa nakapagsuot po kayo nito. Kailangan nyo din pong sundin ang proseso. Nasa manual din po. At kailangan nyo din po ng mag-ayono. Ang pag-aayono po ay yun po yung paraan para mapalakas ang antas natin sa spiritual. Pondo, bakod. Ayan po yung sinasuggest natin, mag-ayono. Napakaganda po nito, lalo na pangontra sa pangkumbati sa spiritual. Marami nagbabanta dyan, di ba? Sa mga may kaaway sa spiritual, yan. Ito napakaganda. Protection sa katawan. Napakainam po nito, lalo na sa subok naman na natin sa baril. Tested naman na. Sa katulad nito, sa kutsilyo, itak. Yan po yung palagi natin dinedemo. Kunat po yan. Kaya tawag na kunat o kabal. Basta ang magtatangan lang po ng round 72, wag lang po ninyo gamitin sa masama. Palagi ko pong pinapaalala sa inyo na wag niyong gagamitin sa masama. Gamitin lang po ninyo sa mabuti, katulad po ng protection sa katawan, ganyan. Gamitin ninyo kung may business kayo, yan, magandang gamitin. Pero pagka gamitin nyo sa masama, sa kalokohan, hihina po ang bisa nito. James, katanungan ni James, paano po mag-ayono? Ang pag-aayono ay, halimbawa, maglaan po kayo ng ilang araw. Halimbawa, katulad po ninyo na baguhan, 3 days. 3 days ka mag-aayono, walang kain, walang tubig. Puro dasal lang po ang gagawin ninyo. Yung pagdadasal po kailangan taos puso po, at saka pagsisiyan po ninyo ng lahat ng kasalanan ninyo. Humingi po kayo ng kapatawaran sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na bigyan kayo ng gabay. Yan po yung pamaraan. Pagsisiyan po ninyo ang lahat ng kasalanan ninyo. Mula nung nakagawa kayo ng kasalanan hanggang ngayon po na malaki na po kayo. Yan po yung tamang pamaraan. Tapos ang dasalin nyo po, ito po yung bibigay kong manual. Yan. Unahin natin yung kay kay Edgardo Raimundo na taga Pasig. Ipadadala ko sa iyo. Yan, ito na lang. Testing mo na kahit wala hindi ka pa naka-online. Yan po ang round 72. Yan. Tetestingin po natin bago natin ipadala.
Tanggalin po na natin ang round 72. May suot pala tayo. Testing muna tayo sa kutsilyo. Ruben, Barbonza, tusok daw. Subukan natin tusok. Yan po ah. Ba't nagkaganyan? Yan ah. Tinusok natin. Ano natin yung request? Kasi okay na ba? Ano pa bang i-request mo? Maestro, pwede din ba yan sa mga manyakis? Ay, hindi po gagana yan. Tayo ng bagong bili. Bagong bili po yan. Ay. Sting tayo sa itak. Ilan po yung itak na ano natin, pandemo? Ano bang request ninyo? Yung nag-request kasi tusok daw, tinusok ko na ha.
Basta sa mga nagtangan nito, sa mga mayroon 72, palakasin lang ninyo. Tiwala sa taas, pang-alakasin ninyo, may mga proseso naman tayo. Magagawa ninyo yan, makapag-ayono kayo. Kailangan po kasi mag-focus tayo sa spiritual. Dasal po tayo. Kailangan pataasin natin ang poder natin sa katawan. Pero ito naman, once nasuot naman ninyo, pagdating sa halimbawa, may taong sasaktan kayo, automatic naman nagagana yan. Pero kailangan nyo pa talagang palakasin. Yung sa'yo, papadala ko na sa'yo. Like, ang pangalan nito, ito muna kay ano to eh, kay Raymond. Ngayon ko ipapadala. Michael Angelo Lagas. Ito yung sa'yo. Hindi natin nakaraan eh. Ito yung padadala ko sa'yo. Yan. Kailangan muna mag-ayono kayo. Ito yung padadala ko sa'yo ha. Alas lahat naman yun, maano. Matalas naman, di ba? Bus na yung ano natin eh. Bus na yung typewriting natin. Wala na. Ang tayong ano eh. Kaya, ito, padadala ko sa'yo. Ayun. Tama yun. Ronel. Pwede nyong gamit, ano yun, testing. May nagturo lang sa akin yun. Hindi ko lang alam kung legit. Yung ganon. Yung isasabit mo yung RAM 72, tapos, para hindi, isabit mo siya,
Para kasi yung iba kasi kahit sabihin na gumagalaw, 'di ba? Tapos nakahawak, may duda yung iba eh. Mas maganda nakasabit lang. Talagang malalaman mo talaga kung gumagalaw o hindi. Pero hindi ko lang alam kung legit talaga na kung malakas daw ang puder, mapapagalaw mo yun. Pero napagalaw ko naman, hindi, may nag-ano lang sa akin nun, tinesting ko lang talaga. Hindi ko lang alam kung legit talaga. Mamadali po tayo at alas 2 na oh. Mamaya baka hindi natin mahabol yung LBC. Raquel Lagat, taga Makati. Bro, ito yung padadala ko sa'yo. Pangalawang ano niya na to eh. Pangalawang kuha niya na. Ano pa, kung papadala pa ako sa ibang bansa. Ito, mga bagong blessed lang to. Kailangan pa talagang palakasin. Hindi pa talaga totally na malakas siya kasi kakatapos lang i-bless siya. Hindi ko siya pwedeng, kung nagte-testing ako dati sa blade, hindi ko siya magawa sa blade kasi hindi pa masyadong malakas. Baka masugat lang tayo at bawal sa Facebook. Pag nagkaroon tayo ng sugat, ano na, baka maban tayo. Kaya iwasan natin yung Pero ito naman, pag napalakas lalo to, kahit sa blade, pwede naman. Kasi tested na to eh. Ilang beses ko na nasubukan to sa blade. Nakita nyo naman yung mga dating video. Mga sinusubo ko talaga. Mga talagang napalakas ng todo kasi yun. Ito malalakas naman siya, kaya lang bagong bless siya. Wala. Hindi naman bawal umalik sa asawa. Basta bawal lang yung makipag-sex na suot mo ang RON 72. Kasi sagrado kasi yan. Sagrado din naman yung ginagawa ng mag-asawa. Kaya lang, ano yun spiritual. Iba kasi ang spiritual, di ba? Basta iwasan lang natin. Ay, wala no.
May nag-request kasi na maghiwa daw ako tapos wala daw around 72. Kaya lang, yun nga, pwede ko naman subukin yun, kaya lang baka maban yung Facebook natin. Baka mawarningan, mahirap na. 'Di ba? Iniingatan ko din naman yung Facebook natin. Ah, Andy, ang tanong mo ay di rin ba tinatabla ng bala yung round 72? Ah, na-testing ko naman na sa baril yan. Kung mapapanood mo yung last na testing ko noon sa tinesting natin sa buhay na manok, hindi siya pumutok. Tapos nung una ayaw siya pumutok, kinakasa ko siya. Ah, ano siya yung pag pinilit ko para masisira siya. Yun yung first testing namin sa bundok noon. Tapos pangalawa naman, lumilis lang ang bala o hindi pumuputok. Basta yun yung bisa niya na hindi siya pumuputok, humihilis lang ang bala. Tapos, ayun. Kung gusto mong mapanood nandun lang sa ano ko yun, sa wall ko, nasa video yun eh. Nakalive ako nun. Kaya lang, kailangan talaga ninyo na unang-una, tiwala, pangalawa, ah, masipag magpakain. Yan talaga. Hindi pwede yung tamad kayo magpakain, tapos nakakagawa kayo ng mga bawal, hihina po ang anting-anting o gamit sa spiritual. Kailangan meron po tayong obligasyon pagka nakakuha po kayo ng round 72. Hindi na po katulad ng dati na kahit di kayo magdasal pwede. Kailangan po kasi busugin ninyo sa dasal. Pakainin ninyo ng dasal ang round 72. Nasa mga kamay nyo naman yun pagka nakalimos na kayo ng round 72. Kasi wala na po sa akin yung magpalakas ng gamit, kundi nasa kamay na ninyo. Ang sa akin lang, bago ko ipadala sa inyo, buhay at mabisa ang round 72. At pinakita ko naman yung mga bisa, katulad nito sa kabal, di ba? Kayo na lang po magpapalakas niyan. Nasa inyong mga kamay na po. Kaya kung 50-50 po yung paniniwala ninyo, suggestion ko naman po, wag na po kayong kumuha kasi 50-50 din po ang bisa niyan. Sa mga interesado lang naman po ang ano ko, hindi naman po ako nag ano sa iba kasi sa mga walang tiwala ayoko din yung palimusan. So mga may tiwala lang po. Okay lang kahit bilisan mo pero mas maganda kung memorize mo na yung dasal, mas maganda kasi kahit saan ka pwedeng makapagdasal. Sa mga may katanungan tungkol sa round 72, pwede po kayo magtanong habang naka-live po tayo.
Andy, ang tanong mo, pag binaril, di masisira ang round 72. Depende naman yan. Kapag halimbawa humina na yung round 72, natamaan po yung round 72, talagang mawawasak. May mapapanood kayo sa akin na sinubukan namin sabog yung round 72. Binaril ko. Sige, RG, mamaya ko na lang basahin. Kaya nasa inyo naman yun, kung napalakas nyo naman, di ba? Tapos, nakapag-ayono kayo. Ayan. Ay, salamat, Ninsilaw. Shoutout nga pala sa'yo. Glenda, ang round 72, pangkalahatan po yan. Pangkalahatan po siya. Kahit sa inyo siya gamitin, basta mapalakas nyo lang, sundin nyo lang ang manual. Ang manual po, kailangan talaga, may manual po kasi tayo, para mapalakas ang isang anting-anting o isang gamit sa spiritual. Ito po yung pagkain, nandito po, step by step. Nandito rin po yung mga bawal, sundin lang ninyo. Yung mga bawal, iwasan ninyo. Kakaunti lang naman di ba? Kahit saan ninyo dalahin, walang problema. Sementeryo, simbahan, patay, makipaglamay kayo, humipo kayo sa patay, pwede. Kasi ang round 72, pure na kalikasan. Kaya nasasabing sagrado siya, kanan kung tawagin, 'di ba? Sa Diyos kasi wala siyang bawal na lugar. Kahit sa CR pwede niyong dalahin, kahit sa sa beer house pwede niyo rin dalahin. Walang problema 'yon. Ang mga bawal lang iiwasan ninyo, katulad lang ng mahulog sa lupa o semento, bawal isuot habang nakikipagtalik sa asawa o kahit kanino man, kabit o girlfriend, boyfriend, bawal po yun. Sagrado po kasi ang nasa loob ng round 72. Kasi may mga gabay po yan. Aalis at aalis po ang gabay niyan. Bawal kumain ng karne sa araw ng Martes at Biyernes. Bawal kumain ng mga nakatuhog, katulad po ng barbecue, yan. Isa po yan, example po yun, bawal po yun. Kahit paminsan-minsan, pwede naman din. Bawal ipahipo sa ibang tao. Kahit sa anak, kahit sa nanay, tatay, tita, lolo, kahit saan. Pwede nyong ipakita, walang problema, ipakita ninyo. Kahit meron din gamit yung kausap ninyo. Kasi kung natatakot kayo, kung naniniwala kayo na mahihigop, yung mga nanghihigop, ganun. Huwag kayong magtiwala po kayo sa gamit. Kasi malakas po ang round 72. Malakas po ang round 72. Yan ang tandaan ninyo. Napapakain ninyo ng tama, nakakaiwas kayo sa mga bawal, bakit kayo matatakot na mahigupan? Kung may nanghihigop, kasi sinasabi nila yung mga nanghihigop daw, ganon. Huwag kayo matatakot doon dahil yung gagawin niya, mawala ng bisa. Basta suot yung round 72. Huwag nyo lang ipahihipo. Basta tiwala lang. Andito naman yung mga dasal. Yan. Step by step yan. Page 2, yan na po yung mga dasal. Page 3, yan. Hanggang 4, ito po yun. At kung may manghingi po sa inyo ng dasal na wala namang round 72, huwag nyo pong bibigyan. Kasi yung sa inyo, nakalimos kayo sa akin, tapos sa kanila, kukuha lang sila ng dasal, hindi natin alam, tapos pag nakahingi sila ng dasal, mayroon din silang kwintas na ganito, sasabihin nila round 72, pwede nilang i-xerox yun,
ipamahagi nila kung saan, 'di ba? Pwedeng gano'n kasi napakarami ngayon na gustong gumaya, meron pa ngang gustong bumili ng formula. Kaya iniiwasan po natin. Basta sa mga may tangan po o nakalimos ng around 72, tiwala unang-una sa taas. Pangalawa, sa gamit. Napakalakas po ng around 72. Napakarami nang nagpapatunay, nagpapatotoo, mga nagme-message sa akin, military, police, mga ano pa. Sabihin na natin yung iba, meron na ilan-ilan lang, di ko din alam kung nadadasalan ba nila, ganun, di ba? Na tinesting daw, tapos yun nga, pagkadating tinesting, bakit daw, ano, sabi ko naman, 100% na sundin lang ninyo. Pinakita ko naman yung visa, sundin lang ninyo yung pamamaraan. Nasa manual naman. Kapag malakas na po ang around 72, pwede naman po kayo mag-testing. Kaya lang, sinasabi ko nga sa inyo, once a year lang, o mas maganda sa actual na lang, talagang mano kayo, nasubukan kayo, di ba? Sa totoong laban. Kasi, kung testing kayo ng testing, pagdating naman ng actual, di ba, napahiya kayo. Kasi hindi na gumana yung gamit ninyo. Sinong kawawa? Di ba, kayo? Kailangan kasi magtiwala kayo. Sundin ninyo yung pamaraan. Hindi yan na porkit nasubukan na ninyo yung na may visa, testing kayo ng testing, palibasa may naghamon ng testingan, susunggab naman kaagad kayo. Hindi po ganon ang sa spiritual. Kaya tignan ninyo, sa mga talagang may tangan ng anting-anting, hindi kayo makakita ng halos linggo-linggo, nagsusubukan, naghahamunan, diba? Kasi madalas yan, kung nababalitaan ninyo, tuwing Holy Week, Biyernes Santo, kung magtestingan sila sa loob ng isang taon. Pero mo sa loob ng isang taon, palalakasin mo ng todo. Tapos pagdating ng mahal na araw, saka dun sila, mag-ano pa yun, mag-aayono pa yun ng ilang araw. Tapos pagdating ng Biyernes Santo, yun na, magtetestingan na sila. Kung gaano ilang buwan, ilang araw silang naghihirap pakainin na dasal ang mga ano nila, mga gamit. Ganun po. Hindi po pwede yung testing kayo ng testing. Hindi po natin ina-advisable sa mga kumukuha. O kahit saan kayong antingero na kumuha. Kung ganun po yung mindset ninyo. Pagdating ng totoong labanan, ano kayo, kapapaya lang kayo. Ito po, mga bagong bless lang yan. Hindi pa talaga masyadong malakas yan. Buhay na po siya. Ito mga sinusubukan po natin. Makakala nyo po, sobrang lakas na po yan. Hindi pa yan hangganan ng niya. Kapag napalakas po ng todo yan, kaya nga tignan mo. Diba? Hindi ako natatakot sa testing. Anytime pwede ako masugat. Pero alam ko na malakas. Diba? Unang-una kasi tiwala. Yun talaga ang pinaka-importante.
Sa mga nagtatanong po bakit daw puro pahiwa, di ba? Kasi matalas ang matalas po yung pinandedemo natin para malaman natin kung masusugat, di ba? Nin silaw, natawa siya. Oh. Kabit. Kasama kabit. Kasi hindi natin maiwasan, di ba, yung iba may mga kabit. Okay naman, wala namang problema kahit may kabit kayo. Magtangan kayo ng round 72. Wag lang po talaga na isuotin nyo habang nakikipag-sex. Tanong mo ay, maestro, bawal din ba hakbangan kahabang nakahiga ng asawa o girlfriend? Wala naman problema yon para sa round 72. Kung naniniwala naman kayo sa kasabihan na yan, pwede naman ninyo na wag kayo magpahakbang. Pero kung alin lang yung nakasulat dito, yun lang po yung mga bawal talaga. Yan, okay naman yan. Kahit mahakbangan kayo. Pero halimbawa, kung talaga naniniwala kayo sa kasabihan na yan, iwasan na lang din ninyo. 'Di ba? Basta wag lang ninyo ipahihipo. Yun ang iwasan ninyo. Enrico Santos, taga Olongapo City. Enrico, ito yung padadala ko sa'yo. Pinuulit ko ito, bago natin ipadala, katulad po nito, tinetesting po natin kung buhay siya, kung may visa ba siya o wala. Malalaman natin kung may visa bago natin ipadala. Pero kayo na po ang magpapalakas ng round 72. Kapag napadala ko na po sa inyo, nakasalalay na po sa inyong mga kamay para mapalakas ang round 72. Ganun po yun. Kapag na-testing na po natin, nung may hina na po yan, kayo na po ulit magpapalakas. Kayo na po ang magmamay-ari ng round 72, anting-anting. Para mapalakas ninyo, nandito po ang manual. Ayan. Kayo Arsenal, tanong mo ay, maestro, ano ba orasyon yan? Latin? Meron tayong orasyon, nakalagay dito, may orasyon siya na, yung Latin talaga ang orasyon. Kaya lang, meron yung puder na, katulad ng Ama namin, sumasampalataya, Aba, Ginoong Maria, kung katoliko ka. Pero kung di ka naman katoliko, meron kang dasal na, halimbawa, Muslim ka, o ibang religion ka, di ba? Pwede naman yon, napapalitan mo yung, halimbawa, ibang religion ka, hindi ka gumagamit ng Ama namin, Aba, Ginoong Maria, sumasampalataya at luwalhati. Di ba? May sarili kayong dasal, halimbawa lang. Pwede naman yung sarili ninyong dasal, yun ang dadasalin mo.
Puder kasi yun. Yun yung magiging bakod o puder mo sa katawan. Para hindi ka basta-basta may pundasyon ka kung sa spiritual. Tapos, saka mo bibigkasin yung mga nakalagay dito na mga Latin. Yung Latin na po yung madali lang naman. Kung ano po yung pagkabasa ninyo sa Tagalog, ganun din po sa Latin. Example po yung egusum, di ba? Kung babasahin mo, parang salitang Tagalog. Pero, Latin, di ba? Ganun po ang pagbasa o tamang pronounce ng Latin. Tsaka, isipin ninyo na yung mga dating antingero, di naman nakapag-aral, di ba? Konti lang yung aral nila, yung iba. Pero napapagana nila. Kasi nga, yun yung ginawa nila, di ba? Kasing tunog ng Tagalog. Madali lang naman kasi babasahin nyo lang naman habang hindi nyo pa kabisado. Pagkakabisado nyo na, yan, memorize nyo na, mas maganda at lumalakas. Sa mga basher dyan, baka sabihin ninyo, nagyayabang ako ha. Ito po yung pamaran ko para ipakita, para malaman natin kung may visa ang round 72 o wala bago natin ipadala. Hindi po ito pagyayabang. Sa mga nanonood pala, sa mga minor, sa mga bata dyan, pakipatnubayan po ng mga magulang. Kasi yung ginagawa po natin hindi po para sa mga bata. Ito naman, malalaman mo, madali lang naman kasi nasa manual naman yon. Malalaman mo naman yan kapag halimbawa, nandito naman yan nasa manual. Oh. Basahin lang ninyo sa manual bago kayo mag-testing. Kasi, kung hindi nyo naman nararamdaman, halimbawa yan, oh. Ang pag-testing ng gamit tulad ng kabal sa katawan ay mahigpit na ipinagbabawal na abusuhin. Maaaring ito ay mawala ng bisa. Huwag itong abusuhin ang kapangyarihan dahil maaari itong mawala ng bisa sa aktual na labanan. Nakalagay ito sa manual. Kung isasagawa ito, dapat matinding konsentrasyon at malakas ang pananalig sa taas, sa Diyos, at sa kwintas. Dahil kung di buo ang loob
mo maaari ka masugatan at ipahamak ng iyong buhay. Kapag kinakabahan ka, wag mo na ituloy. Kapag 50-50 yung isip mo, yung paniniwala mo, wag mo na lang ituloy. Sundin lamang ang proseso at mag-ayono habang isinasagawa ito. Ayan yung pag-ayono, nandito naman yan para mapalakas natin ang spiritual natin. Palatandaan na pwede na mag-testing sa katawan. Bigkasin lamang ang orasyon at ihip sa buong katawan at makakaramdam ka ng matinding kilabot sa katawan mula ulo hanggang talampakan at unti-unting pamamanhid ng kalamnan at balat. Ibig sabihin lamang ay maaari ka na mag-testing, maghiwa. Hindi yan matatablan. Paghiwa sa balat at pagtaga sa bawat parte ng katawan, 24 hours ang bisa niyan. Oras na nakapagdasal po kayo, 24 hours ang bisa niyan. Nandito naman po sa manual, kaya yung sinasabi ko, unang-una, sundin lang ninyo ang manual. At kapag halimbawa, nakapag-testing naman na kayo, isang beses lang dapat sa isang taon o mas maganda sa actual na lang na matesting kayo, di ba? Rodel, tingnan lang. Mayroon na sa'yo. Ano bang name mo sa ano? Nandito naman sa'yo. Pagka ipapadala ko na, saka ko ite-testing. Nakaprepare naman na sa'yo. Pero pag nakapag full payment ka na kasi naka-reserve na sa'yo dito eh. Testing ko na at ipapadala ko din ngayon. Ramos Calado, taga Iloilo Concepcion. Ipadala ko sa'yo. Ramos.
Testing ko muna kasi padadala ko na to ngayon. Ramos Calado. Ay, ito sa'yo ah. Sa mga magtatanong po, sa mga nag-inquire po, paki-PM na lang. Testing muna natin. Ay, 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 ay. Ito yung papadala ko sa'yo.
Ganyan po kabisa ang around 72. At mas lalong bibisa pa yan kapag napakain nyo ng dasal. At lalong bibisa kapag nakapag-ayuno kayo. Basta tiwala lang. Testing ko na sa'yo. Rodel Adresio, taga San Ildefonso, Bulacan. Sige, wait ko na lang yung payment, full payment para i-testing ko na sa'yo. Ito yung yaano ko sa'yo. Ito. Para may padala ko na ngayon, mahabol ko na. Bale, ito yung iano ko sa'yo, ha. Rodel, Barangay Pasumbangkal, San Ildefonso, Bulacan.
Shoutout nga pala sa'yo, Mon, Sarsuela. Lagay ko na sa pouch. Sa mga may katanungan dyan, pwede po kayo magtanong. Ayaw. Sana. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga nagtatangan po ng RAM 72, huwag nyo lang po ipagyayabang, huwag nyo lang po gamitin sa masama, hindi po kayo masusumpa o mahihigupan ng bisa o kapangyarihan kapag suot nyo ang RAM 72. Huwag po kayong maniniwala. Basta tiwala lang po, napapakain nyo ng dasal. Yan po yung masabi ko, hindi po kayo masusumpa. Basta hindi po kayo nakakagawa ng masama. Sa mga nakakuha naman, napakarami na rin pong nakakuha at napakarami ng nagpapatunay talagang mabisa ang round 72. Nasusunod po nila, may mga sundalo, kapulisan, mga negosyante, ordinaryong tao, mga professional yung iba, napakarami na po na nagpapatunay, na napakaraming nagpipidback sa akin. May group chat po kami, lahat po ng mga nakakuha ng round 72, kasali po doon. Kaya yung mga mga hindi pa naka-add sa group chat, pwede po kayo mag-PM sa akin para ma-add ko po kayo sa group chat natin. Lahat po ng mga member ng group chat na yon nakakuha po. Para sharing din po kung ano-ano yung mga, lalo na sa mga baguhan, di ba? Na minsan palagi akong busy. Kasi hindi naman palagi akong online o nakapokus. Kasi hindi lang naman to, may mga ano din ako pinagkakitaan. Kaya pwede po kayong mag-open quorum sa group chat. Sharing po ng mga kaalaman doon. Kasi yung iba, mga antingero na din talaga, mga nakakuha sa akin, na nandun sa group chat, may mga kaalaman na. Yung iba, matatagal na, taon na po yung iba. Nasa group chat yan. Kaya, kung sakali man na, na hindi ako makasagot sa mga katanungan ninyo, pwede po kayong magtanong sa group chat. Marami po doon na mga matatagal na mag-a-advise sa inyo. Tutulungan po kayo. At sila, yung mga matatagal na, nagpapatunay talagang mabisa. At nasusunod nila yung mga tamang proseso. Basta wag nyo lang pong ipagyayabang, wag nyong gamitin sa kalokohan. Sundin lang po ninyo kung ano po yung nakasaad sa manual. Iwasan po ninyo yung mga bawal. Kung may pagkakataon po kayo, mag-ayono po tayo, sabay-sabay. Unang-una, palakasin po natin ang pananampalataya natin sa taas, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yan po yung pinaka-importante. Sekundary po ang anting-anting natin. Lahat po ng anting-anting natin, ang lahat po ng kapangyarihan na nanggagaling sa taas po yan. Jackme, Francisco, yan, kita mamaya. Sa group chat kasi, nandun yung iba, yung mga antingero din na kumuha din sa akin.
na ano na nga. Tapos yung iba, basta matatagal na yung iba doon. Sige po, maraming pong salamat sa mga nagtitiwala sa atin. Sa mga kasamahan kong antingero, mga manggagamot na sumusuporta sa akin, papasalamat ako sa inyo. At sa mga manggagamot naman na manggagamot at antingero na basher ko, shoutout na lang sa inyo. Mag-focus tayo magpalakas sa spiritual. Iwasan po natin yung mga inggit. Tanggalin po natin yung inggit sa ating pangapuso. Ganon. Sige po, marami pong salamat. God bless sa lahat.